Mga ka-Republic, habang nasa gitna ng mainit na preparasyon ng Gilas Pilipinas ay handa na rin ang PBA Commissioner's Cup sa opening ng second conference sa November 27. Hindi na makapaghintay ang mga Ginebra fans dahil sa December 11 pa ang unang laro ng Gin Kings at marami nang nag-aabang dahil ito ang magiging unang laro ni Troy Rosario bilang Ginebra player. Ang mga Ginebra fans umaasa na magpipit agad si Rosario sa sistema ni Coach Tim Cone. Ngunit yung mga nasaktan dahil ni-reject ni Troy ang offer ng paborito nilang team, tiyak na papalakpak na naman para sa kalaban ng mga mag-aalak. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, 2 araw bago ang second window ng FIBA Asia Cup, sinabi ng national coach na si Tim Cone na positibo siya, malaki ang chance ng Gilas na manalo laban sa malakas na kupunan ng New Zealand. Sinabi ito ng Gilas coach sa kabila ng katotohanang 4 na beses tayong tinalo ng Tall Blacks sa huling 4 na laban. 0 tayo sa huling 4 na laro kontra sa powerhouse New Zealand. Kaya nga hindi raw natin kakampi ang history pagdating sa tapatan ng dalawang national team. Ngunit malaki na nga ang naging pagbabago mula ng hawakan ni Tim Cone ang Gilas Pilipinas. Sa maikling panahon na nasa helm siya ng ating national basketball team ay naipakita niyang kaya nating manalo. Sinurpresa ni Tim Cone ang buong Asia kung di man ang buong mundo nang mapagwagian ng Gilas ang gintong medalya sa Hangzhou Asian Games. Naiuwi ng Gilas ang gold medal na naging mailap sa bansa sa nakaraang 61 taon. Sa tulong ito ng naturalized player na si Justin Brownlee. Ipinakita rin ni Coach Tim Cone kaya nating makipagkompetensya sa mga European team. Sa Olympic qualifying tournament sa Latvia ay tinalo ng Gilas ang national team ng host country. At sa semis, muntik na nating madali ang kupunan ng Brazil. Lumundag ng 3 steps sa ranking ang Gilas mula sa 37th, kaya number 34 na tayo sa FIBA ranking. Mataas ang tiwala ni Coach Tim Cone sa binuo niyang team at sinabi nga niya gusto niya ang kanilang chance sa pagkakataong ito. Masosurpresa raw ang Tall Blacks sa kanilang game plan. Samantala, inilabas na ng PBA ang game schedule para sa paparating na Commissioner's Cup. 2 magandang laban agad ang mapapanood sa opening day, Converge versus Terra Firma sa unang sagupaan at sasalang agad ang guest team na Hong Kong Eastern kontra naman sa kupunan ng Phoenix. Kumbaga, masarap na appetizer ito dahil ito ang PBA debut ni Jordan Heading laban sa kupunang nag-drop sa kanya noong season 47. Ngunit hindi siya naglaro sa Terra Firma, instead, naglaro siya sa Japan B-League. Ngayong season 49, nakuha siya ng Converge through trade, kapalit sina Aljor Milicio, Kit Saldivar kasama ang isang first round pick sa season 51. Makakaliskisan din ng mga fans ang guest team na Hong Kong Eastern kontra Phoenix sa pangalawang laro. Dito unang makikita ang lakas ng guest team na susubukang sundan ang magandang kampanya ng Bay Area Dragons na naging guest team din noong season 47 Commissioner's Cup. Nakarating ang mga ito sa finals kalaban ng Barangay Ginebra, pero tumiklop sa Gin Kings ang mga Dragon sa final series na umabot sa Game 7. Aabangan ng marami kung magiging title contender din kaya ang Hong Kong Eastern. Speaking of Ginebra, sa game schedule na inilabas ng PBA ay sa December 11 pa ang unang laro ng mga mag-aalak at ito ay laban sa kupunan ng NLEX. Sa scheduling ay binigyan ng pabor ang Ginebra dahil nasa Gilas si Coach Tim Cone, si Justin Brownlee, Japit Aguilar at Scotty Thompson. Tulad din sa SMB dahil nasa Gilas din sina Junmar Fajardo at CJ Perez. Medyo nasasabik na ang mga fans sa laro ng Ginebra dahil gusto nilang makita ang magiging impact ni Troy Rosario sa performance ng Gin Kings matapos matalo ng Talk and Text sa Governors Cup Finals dahil sa kakulangan ng lakas sa frontcourt. Ngayong nasa kanila na si Troy ay inaasahang malaki ang improvement na dadalhin nito sa kupunan. Hanggang sa kahuli-hulihang sandali ay maraming umasa na hindi makukuha ng Ginebra si Troy Rosario. Ang anti-Ginebra columnist na si Homer Session ay naglabas pa nga ng artikel na tila nagwiwis na sanay sa Magnolia OS
Hindi na lang mapunta ang power forward na pinag-aagawan. Ang mga buzzers naman gusto nila sa Converge na lang mapunta si Troy. Una, malaki raw ang offer. Hindi raw mababangko si Troy sa Converge. Pero mas marami ang may gustong bumalik si Troy sa talk and text. Pero nadinggoy na pala silang lahat ni Rosario. Pati si Homer Saiso na nagdo-double check daw ng impormasyon bago sulatin ang artikel ay nadinggoy din. Dahil sa Game 2 pa lang ng finals ay nakapirma na pala si Troy Rosario sa Ginebra. May kuliglig na nagbulong kay Snow Badwa at nang mag-check si Snow, kumpirmado. Game 2 pa lang ng finals ay ibinigay na ni Troy ang matamis niyang oo sa Ginebra. At nagbago na ang tono ng kuda ng mga haters. Hindi raw naman mahusay si Troy Rosario. Hindi pa rin daw magcha-champion ang Ginebra. Mga ampalaya talaga. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shout out sa iyo Edwin Conquilla. Shout out sa iyo Idol. Maraming salamat sa panunood. Sa iyo rin shout out Mercedes Espeleta. Yes, hindi magsisisi si Troy. Lalo siyang sisikat. Sa iyo rin Jan Iscati Manese. Shout out sa iyo Idol. Sa iyo rin shout out Mia Udtuhan. Shout out sa iyo Idol. Sa iyo rin shout out Albert Panopio. Yes, hindi karma, naaalarma lang sila. Sa iyo rin Rosel Irepe. Shout out sa iyo, salamat Idol. Sa iyo rin shout out Edwin Prudente. Yes, maraming fans ang Ginebra. Sa iyo rin Love Plus One. Shout out sa iyo Idol. Yes, salamat sa suporta. Sa iyo rin Herminia Balingit. Ganyan talaga ang mga haters, mga talangka. Sa iyo rin shout out RP Lomark. Shout out sa iyo Idol. Kaya na yan next conference. At sa iyo Paulo, shout out. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.